Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga sagot ni Yusek Claire Castro sa tanong ng Philippine Star. Ami Pamintuan. In-interview siya kamakailan lang. Nakakatawa po ang sagot ng ating Yusek Claire Castro. Ito ang tanong ni Ami Pamintuan ng Philippine Star. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Meaning, tayo, ng mga supporters ng Duterte, yun ang nakikita natin na basta magsalita, dapat may Duterte. Kaya nga, ginawan siya ng video ng Ben Sentiment ni Daryl Yap at Juliana. Next question, Duterte. Dapat may Duterte. Kasi kung walang Duterte yung question, hindi niya sasagutin. Nabubuhay siya sa mga tanong tungkol kay Duterte para makapagsalita siya against sa mga Duterte. So, yan na po ang image ni Yusek Claire Castro sa mga DDS na anti-Duterte siya. Kaya, yun ang tinanong. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Medyo mahirap na tanong ito. Kung anong isagot niya, pwede siyang, ito, nakakatawa ang kanyang sagot. Sabi niya, hindi ako anti-Duterte. Wow! So, ibig sabihin, pro-Duterte siya. Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Yes, I voted for him. Maniwala ba kayo? Kasi, bago siya naging Palace Press Officer, marami siyang videos, binabanatan niya ang mga Duterte. Binabanatan din niya si BBM na nung una na nanonood ako sa mga kanyang mga vlog dahil maganda naman yung mga pagpapaliwanag na maganda yung mga mas maganda nga sana vlogger na lang siya ngayon biglang naging taga-depensa ng palasyo. So hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Yes, I voted for him. So, bahala na tayo kung maniwala tayo sa kanya na bumoto ba siya o hindi. But ngayon, bakit every time magsalita siya, puros kontra sa mga Duterte? Example, interview ni Karen Davila. Salita pa lang si Karen Davila, sabi niya, yan ang problema sa mga Duterte supporters, bla 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 bla. Sino palpal siya ni Karen Davila? Sabi niya, hop. I'm not talking about Duterte supporters. I am just reading from the manifestation of the Solicitor General, saying that the Solicitor General will not defend the respondents in this case. Ay, nako. Bira siya ng bira, hindi niya iniintindi yung question. Kaya, tuloy, nasupalpal siya ni Karen Davila na hindi naman natin pinag-uusapan ng mga Duterte supporters dito. Pinag-uusapan natin yung stand ng Solicitor General. Ay, nako. So, ito ang paliwanag niya. Bakit niya binabatikos ang Duterte? Sabi niya, kaya lang siguro, may mga pagkakataon na, oops, mukhang hindi na tama ito. Oops, hindi ko na siya pwedeng tingalain. Kasi marami ng batas na violate. Hindi po naman kasi ako panatikong tao. Kahit po sabihin nila na tayo nagtatrabaho sa gobyerno, dapat maging patriotic pa rin po tayo. Wow, ito na. Maliban sa pro-Duterte siya, patriotic din daw siya. Ano bang meaning ng patriotic? Sandali i-google natin. Hindi ko na Patriotic, di ba may pagmamahal sa bayan?
Patriotic. Patriotic. Yes, love of country, patriotic, patriotism, pagmamahal sa bayan. So, mahal daw niya ang bayan. Sandali medyo mabagal ang ano. Google, patriotic. So kayo, naniniwala ba kayo na may patriotism si Jose Claire Castro? Patriotic meaning. Yeah. Patriotic, having or expressing devotion to and vigorous support for one's country. Today's game will be played before a fiercely patriotic crowd. What is the real meaning of patriotic? Patriotism is the feeling of love, devotion, and a sense of attachment to a country or state. This attachment can be a combination of different feelings for things such as language of one's homeland and its ethnic, cultural, political, and historical aspects. So, okay, kung yun ang tingin niya sa sarili niya na patriotic siya, wala tayong magawa. Kaya lang, nasa atin din kung maniwala tayo, hindi. Ang hindi ko matanggap yung sabi niya na hindi siya anti-Duterte. I beg to disagree. He is now a number 1 anti-Duterte by virtue of his job. Kasi ang wala sa politika is nagbanggaan na talaga ang Marcos and Duterte. Ang amo niya Marcos. Anong ginawa ng Marcos Jr. administration? Inaresto, kinidnap, dinala sa ICC Netherlands ang Duterte. Dapat depensahan niya yung ginawa yon ng Marcos administration. Kaya, every time na magsalita siya, makakapagsalita siya ng kontra sa mga Duterte. So, paano siya maging pro-Duterte? Nasa atin na yun. Kung, basta, isa sa mga basta, hindi na magandang basta kung mag-press conference na siya, hindi na ako nanonood. Kasi wala akong marinig na maganda sa kanya, kundi puros lang paninira sa mga Duterte at puros lang pagdidepensa sa administrasyon ito. Okay. Trabaho niya yon. Intindihin na lang natin. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang yero nga istak sa among balay nga ihatag namo. Duha ni ka pamilya tag na pulo. So mauna ni sila ang nagkuha sa among balay og yero.